Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang lalaki na napunta sa ibang mundo para maging tagapagligtas. Kaso ang kanyang skill ay online grocery lang. Kaya hindi siya pwedeng maging tagapagligtas. Pero dahil sa skill niyang ito, naging kakampi niya ang isang legendary wolf. Pagdating nila sa mundong ito, sinalubong sila ng mga taong nagtawag sa kanila. At agad naman nilang tinignan kung ano ang mga skill ng mga magiging tagapagligtas. At ang gaganda ng mga skill nitong tatlo. Habang ang bida naman ng ating kwento, na nagngangalang Makoda Tsuyoshi, ang skill lang niya ay online grocery. At nagulat si Makoda, dahil kakaiba ang kanyang skill. Kaya tinanong niya ang nagsuri ng kanyang skill, kung meron pa siyang ibang skill. Pero wala na. At kalaunan, pinuntahan nila ang hari ng bayan na ito para pag-usapan kung ano ang kanilang gagawin. At nakikiusap ang hari na ito, na iligtas ang kanilang bayan sa mga demonyo. At pumayag naman itong tatlo na tumulong. Habang si Makoda naman, ay nakiusap na ayaw niyang sumama sa mga tagapagligtas, dahil makakaistorbo lang siya. At pinag-usapan si Makoda ng tatlong ito dahil sa skill niyang online grocery. At gusto ni Makoda, na mabuhay lang ng payapa. At pinayagan naman siya ng hari. At binigyan siya ng 20 pirasong gintong barya, para sa kanyang panggastos. At habang naglalakad si Makoda, pinag-uusapan siya ng mga tao dahil sa kanyang suot. Kaya kalaunan, nagpalit siya ng damit. Para hindi na siya pag-usapan ng mga tao. At katapos, naglibot-libot siya. At pumunta siya sa isang hotel para magpahinga. At nagpasalamat si Makoda dahil hindi siya naging isang tagapagligtas. At nagdududa siya sa hari, dahil marami itong suot na mga alahas. At katapos, sinubukan ni Makoda ang kanyang skill na online grocery. At sinubukan niyang bumili, gamit ang kanyang pera sa mundong ito. At gumana nga ito, at dumating agad. Kaya nagpasalamat si Makoda, na ito ang kanyang skill. At kinabukasan, umalis na si Makoda sa bayan na iyon, para pumunta sa ibang bayan. At kalaunan, dumating na si Makoda sa bayan na kanyang gustong puntahan. At pumunta siya sa isang kainan. At nakipag-usap siya sa mga adventurer na ito. At nababahala si Makoda, dahil may mga halimaw pala sa mundong ito. At katapos, pumunta siya sa isang adventurer guild para magbigay ng misyon. Dahil naghahanap si Makoda ng mga adventurer na magpreprotekta sa kanya. Dahil pupunta siya sa bayan ng Vinen. At tinanggap naman ang misyon na binigay ni Makoda, sa halagang 8 pirasong gintong barya. At may tumanggap naman kaagad ng misyon. At kinabukasan, nagkita-kita sila at nagpakilala kay Makoda. At katapos, agad naman nilang sinimulan ang paglalakbay. At kalaunan, nang nagpahinga sila, naglabas si Makoda ng mga gamit pangluto, na nabili niya sa online grocery. Dahil lulutuan niya ng pagkain ang mga adventurer na ito. At katapos, agad naman nilang tinikman ang pagkain na ginawa ni Makoda. At nasarapan ang mga ito. Dahil ngayon lang sila nakatikim ng ganitong pagkain. At katapos, agad naman silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. At nakakatagpo sila ng mga halimaw. At kalaunan, biglang may dumating na malaking baboy ramo. Pero napatay din nila agad ito. At katapos, hinati-hati nila ang katawan ng baboy ramo para ibenta. Habang si Makoda naman, ay napagdesisyonan na kunin ang mga laman ng baboy ramo. At kalaunan, nang nagpahinga sila, nagluto ulit si Makoda. Pero pinapanood siya ng mga adventurer. Kaya pinaghintay niya na lang ang mga ito, hanggang sa matapos siyang magluto. At katapos, agad naman itong pinamigay ni Makoda sa mga adventurer. At nasarapan ang mga ito. At dumagdag pa sila dahil nasasarapan ang mga ito sa luto ni Makoda. At kalaunan, sinubukan ni Makoda na tignan ang mga lakas ng mga adventurer na ito. At nagulat siya dahil lumalakas ang mga ito pag kumakain ng mga niluluto niya. At nababahala siya, na may makaalam na lumalakas sila pag kumakain ng kanyang luto. Dahil baka abusuhin siya ng mga ito. At kinabukasan, pinagpatuloy ulit nila ang kanilang paglalakbay. At kinagabihan, napagdesisyonan nilang magpahinga sa lugar na ito. At agad namang naghanda si Makoda para sa kanyang lulutuin, gamit ang laman ng baboy ramo. At habang niluluto niya ito, nasasarapan sila sa amoy ng niluluto ni Makoda. Pero may iba pa palang nakakaamoy nito. At katapos magluto ni Makoda, agad naman nila itong tinikman. At nasarapan ang mga ito.
At katapos nilang kumain, habang nag-uusap-usap sila, biglang natulala ang mga adventurer na ito. Dahil nasa likod pala ni Makoda ang legendary wolf, na nagngangalang Fenrir. At gusto nitong kumain ng luto ni Makoda. At pinakain naman nila ito. At nasarapan ito sa luto ni Makoda. At katapos nitong kumain, gusto ng lobong ito na makipagkontrata kay Makoda. Pero nagdadalawang isip si Makoda kung makikipagkontrata nga ba siya sa lobong ito. Pero pumayag din siya kalaunan. At agad naman nilang sinimulan ang paggawa ng kanilang kontrata. Katapos nilang gawin ang kanilang kontrata, humingi si Fenrir ng bagong pangalan kay Mukuda. At agad naman itong binigyan ni Mukuda ng pangalan na Pochi. Pero hindi ito nagustuhan ni Fenrir. At nag-isip ulit si Mukuda ng pangalan, at nakaisip siya ng pangalan na Hachi. Pero hindi din ito tinanggap ni Fenrir. Kaya nag-isip ng mabuti si Mukuda. Hanggang sa nakaisip siya ng pangalan na Fel. Inihantulad niya ito sa pangalang Fenrir. At tinanggap naman ito ni Fenrir, na Fel na ang kanyang bagong pangalan. At kinabukasan, habang naglalakbay sila, maraming mga tao ang umiiwas sa kanila. Kaya tinanong ni Mukuda ang mga adventurer na ito, kung ano ang dahilan. Meron palang usap-usapan, na si Fenrir ang nagwasak sa buong mundo, ilang daang taon na ang nakakalipas. At kalaunan, nagpahinga muna sila para kumain. Kaso kakaunti na lang ang kanilang karni na dala. At hindi na magkakasya sa kanilang lahat. Kaya inutusan ni Mukuda si Fel, na manghuli ng halimaw na para lang kay Fel. At agad namang umalis si Fel. At humanga ang mga adventurer na ito kay Mukuda, dahil nautusan niya si Fel. At kalaunan, dumating na si Fel na may dalang halimaw na kilala sa pangalang Rockbird. At agad namang sinimulan ni Mukuda ang pagluto ng pagkain. Pero para lang muna ito sa mga adventurer dahil inuna niya munang lutuin ang pagkain na para sa mga adventurer. At katapos, agad niya naman sinimulan ang pagluto ng pagkain na para lang kay Fel. At kalaunan, dumating na sila sa border ng Vinen. Pero marami ang mga kawal na nakaabang sa border ng Vinen. Kaya pinuntahan ito ng isang adventurer para kausapin ang mga kawal. At kalaunan, sumunod din agad sila Mukuda. Pero kinausap muna sila, dahil natatakot ang mga kawal kay Fel. At katapos nilang mag-usap-usap, pumayag naman ang mga kawal na pumasok sila Mukuda sa border ng Vinen. At pagkapasok nila sa border ng Vinen, nang nag-uusap-usap sila, napagdesisyonan ni Mukuda na sumali sa Merchant Guild. Para makapagbenta siya ng mga bagay na galing sa online grocery. At sasali din siya sa Adventurer Guild para maging adventurer. At kalaunan, pagdating nila sa bayan ng Vinen, sinalubong si Mukuda ng lalaki na ito. Dahil inutusan ito ng kanyang master, na nagngangalang Rindel. Dahil gusto ng Rindel na iyon, na makausap si Mukuda. Pero tumanggi si Mukuda. Pero pinipilit pa din siya ng lalaki na ito. Kaya tinakot ni Fel ang lalaking ito. At agad naman itong tumakbo papalayo. At kalaunan, pinapirma na nila si Mukuda para maging patunay, na tapos na ang kanilang misyon. At katapos, nagpaalam na ang mga ito. At kalaunan, habang naglalakad sila Mukuda papunta sa Merchant Guild, marami ang natatakot kay Fel. At pagdating nila sa Merchant Guild, marami ang nagulat. At agad namang nagparehistro si Mukuda, para maging miyembro ng Merchant Guild. At katapos, tinanong ni Mukuda ang babae na ito, kung bumibili nga ba sila ng kahit ano. At bumibili naman daw sila, depende sa ganda nito. Kaya sinabihan ito ni Mukuda, na babalik siya kinabukasan na dala ang kanyang ibebenta. At katapos, nang nakahanap na sila ng kanilang mapapagpahingahan, napagdesisyonan nilang kumain ng maaga. At agad namang nagluto si Mukuda para kay Fel. At pinatikim niya ito ng may iba't ibang sangkap. At nagustuhan naman ito ni Fel. At kalaunan, luto na ang bigas na binili ni Mukuda sa online grocery. At agad naman siyang kumain, dahil matagal na niyang gustong kumain ng kanin. At gusto din ni Fel na tumikim ng may kanin. At katapos, sinabi ni Fel kay Mukuda na nasarapan siya sa pagkain na may kanin. At katapos, nagpahinga na sila. At kinabukasan, pumunta ulit si Mukuda sa Merchant Guild, dala-dala ang kanyang ibebenta. At pagtingin ng babae na ito, nagulat ito sa dala ni Mukuda. Kaya pinuntahan nito ang master ng Merchant Guild. At kalaunan, pinapasunod nito si Mukuda sa opisina ng master nito. At nagustuhan nito ang mga binibenta ni Mukuda. At balak ni Mukuda na ibenta ito ng mura. Pero gusto itong bilhin ng malaking halaga.
Kaya nagulat si Mukuda dahil mura lang ang kanyang pagkabili sa online grocery. At kalaunan, napilitan si Mukuda na ibenta ito sa malaking halaga. At agad naman nilang binayaran si Mukuda. At katapos pumunta si Mukuda sa Adventurer Guild para magparehistro. At katapos niyang magparehistro, agad naman siyang naghanap ng misyon. Para makapagsimula na siya kinabukasan. At katapos, bumalik na siya sa lugar kung nasaan si Fel. At nilutuan ito ni Mukuda ng pagkain. At kalaunan, habang kumakain si Fel, tinignan ni Mukuda ang lakas ni Fel. At nagulat ito dahil napakalakas pala ng sobra ni Fel. Habang ang mga adventurer naman na ito, ay nalulungkot dahil gusto nilang makakain ulit ng mga luto ni Mukuda. Kinabukasan, pagkagising ni Mukuda, agad siyang naghugas ng mukha para maghanda, para sa kanyang unang misyon bilang isang adventurer. At si Fel naman, naiinis dahil hindi siya napapansin ni Mukuda. At gusto ni Fel, na kumain muna bago sila magsimula sa kanilang misyon. At katapos nilang kumain, agad naman silang pumunta sa lugar kung saan mangunguha si Mukuda ng mga herbal. Kaso nagugutom pa rin si Fel. Dahil wala na silang karni. Kaya kaunti lang ang naluto ni Mukuda. At bago umalis si Fel para mangaso ng mga halimaw, binigyan niya si Mukuda ng mahiwagang harang. Dahil nakakaramdam si Fel na marami ang halimaw sa lugar na ito. Katapos, agad namang umalis si Fel. At si Mukuda naman, ay sinimulan na ang kanyang unang misyon. Pero gumamit muna siya ng appraisal skill. Para mahanap niya agad ang mga herbal na naaayon sa kanyang misyon. At nang nahanap na niya ang mga ito, agad naman siyang namitas. At katapos niyang mamitas, bumili si Mukuda ng pagkain sa online grocery, para sa kanilang pananghalian ni Fel. Dahil ubos na ang kanilang karni. At dumating naman agad ang kanyang pinamili sa online grocery. At agad niya namang sinimulan ang pagluto ng kanilang kakainin. At habang nagluluto siya, dumating na si Fel. At ikinagulat ito ni Mukuda, dahil may daladalang rockbird si Fel. Gusto pala ni Fel na kumain ulit ng teriyaki, na niluto ni Fel nung isang araw, kaya nanghuli siya ng rockbird. At meron pa daw siyang ibang mga halimaw na nahuli. Pero iniwan niya lang muna ito, dahil hindi niya daw kayang madala. Kaya sabi ni Mukuda, na kukunin na lang nila ito mamaya. At ipinagpatuloy na ni Mukuda ang kanyang pagluluto ng spaghetti. At katapos, kumain na sila. At nasarapan naman si Fel. At katapos kumain ni Fel, pinagtawanan ito ni Mukuda, dahil nagkalat ang sarsa ng spaghetti sa bibig ni Fel. At kalaunan, pinuntahan na nila kung saan iniwan ni Fel ang mga halimaw na kanyang nahuli. At agad naman itong nilagay ni Mukuda sa kanyang mahiwagang storage. At tinanong niya si Fel, kung kinakain niya rin ba ang mga orc. Oo daw sabi ni Fel. At pati naman daw ang mga tao sa mundong ito, ay kumakain ng orc, simula pa noong unang panahon. At nababahala naman si Fel, dahil tinuturing ng mga tao na simpleng baboy lang ang mga orc. At katapos, napagdesisyonan na nilang bumalik sa bayan. Para maibigay na ni Mukuda sa Adventurer Guild ang mga herbal. At pinapasakay ni Fel si Mukuda sa kanyang likod. Dahil matatagalan daw sila, pag maglakad lang sila papunta sa bayan. At agad namang sumakay si Mukuda. At agad naman silang umalis. Kaso napakabilis ni Fel. Kaya nang pagdating nila sa bayan, nahihilo at nanghihina si Mukuda dahil sa takot na mahulog sa likod ni Fel. At katapos nilang mag-usap, pumunta na si Mukuda sa loob ng Adventurer Guild, para ibigay ang mga herbal. At humanga naman ang babae na ito, dahil marami ang napitas ni Mukuda na mga herbal. At agad namang binayaran si Mukuda. At tinanong ni Mukuda ang babae na ito, kung bumibili nga ba sila ng orc, at iba pang halimaw. At sinabi ni Mukuda sa babae, na si Fel ang nanghuli ng mga halimaw. At nagkagusto ang babae na ito kay Fel. At katapos, itinuro ng babae kay Mukuda kung saan niya ipapakita ang mga halimaw na kanyang ibebenta. At agad namang kinausap ni Mukuda ang lalaki na ito. At nang inilabas na ni Mukuda ang isang orc, pinahinto muna siya ng lalaki na ito, dahil hindi kakasya dito ang mga halimaw. Kaya lumipat sila sa katayan mismo ng Adventurer Guild. At pagpasok nila sa loob ng katayan, agad na nilabas ni Mukuda ang mga halimaw. At ikinagulat ito ng lalaki dahil napakarami pala. Akala niya nakakaunti lang ito. At halos lahat daw na ito, ay ang malalakas na halimaw. At tinanong ito ni Mukuda, kung nakakain nga ba ang mga halimaw na ito.
Oo daw, nakakain daw ang mga halimaw na ito, sabi ng lalaki. At kinabukasan sisimulan ang paghiwa-hiwa sa mga halimaw. At nang papaalis na ang lalaki, tinanong ito ni Mukuda kung pwede ba siya magpahiwa ng karni, para sa kanilang hapunan. At ang orc ang napili ng lalaki na hiwa-hiwain. Kaso nagdadalawang isip si Mukuda. Pero orc ang gusto ni Fel. Kaya pinaghintay muna sila ng lalaki, dahil maghihiwa ito ng karni ng orc. At katapos, iniisip ni Mukuda kung paano niya lulutuin ang karni ng orc. At nang napagdesisyonan na niya, agad niya namang sinimulan ang pagluto. At katapos, agad naman itong tinikman ni Fel. At nasarapan naman siya sa bagong luto ni Mukuda. At nang kakain na si Mukuda, nabanggit ni Fel na isa itong orc. Kaya nagdalawang isip si Mukuda na kumain. Pero nang pagtikim niya sa karni ng orc, nasarapan siya dito. At hindi siya makapaniwala na masarap pala ang karni ng orc. At kinabukasan, bumalik na sila sa katayan ng halimaw. At tapos nang hiwa-hiwain ang karni ng mga halimaw. At ibinigay din kay Mukuda ang bayad, galing sa mga party ng halimaw na binili ng Adventurer Guild. At ito ay nagkakahalaga ng 202 na gintong barya. Kaya nagulat si Mukuda. At kalaunan, may ibinigay kay Mukuda na mga bato. Ito ay tinatawag na demonic stones. May laman daw umano itong kapangyarihan. At nakukuha ito sa mga halimaw na malalakas. At katapos, napagdesisyonan nila Mukuda na umalis na sa bayang ito. Dahil pinag-uusapan at pinagkakaguluhan sila ng mga tao na nakatira sa bayan na ito. At pumayag naman si Fel sa plano ni Mukuda. Pero gusto na niyang kumain, dahil nagutom siya nang nakita niya ang mga karni na nagtatambak. At agad naman silang naglakbay para makaalis na sa bayang iyon. At kinahapunan, napagdesisyonan nilang magpahinga sa lugar na ito. At nagpasalamat si Mukuda kay Fel, dahil nagkaroon siya ng maraming pera. Kaya gusto ni Mukuda na magpista sila bilang pasasalamat kay Fel. At tinanong ni Mukuda si Fel kung ano ang gusto niya. At karni ang pinili ni Fel. Kaya agad namang namili si Mukuda. Kaso habang namimili si Mukuda, nakaramdam siyang umuulan. Pero tumutulo lang pala ang laway ni Fel dahil nagugutom na ito. Kaya agad nag-order si Mukuda. At pagdating ng order ni Mukuda, agad niya itong ipinakain kay Fel. At nagustuhan naman ito ni Fel. At nagluto lang din si Mukuda ng karni ng kalabaw. At ipinatikim niya ito kay Fel. At hindi makapaniwala si Fel sa sobrang sarap nito. At katapos nilang kumain, binanggit ni Fel na malakas na siya ng sobra. At baka kaya na niya daw talunin ang Ancient Dragon. Kaya nagulat si Mukuda. Kaya ginamitan ni Mukuda si Fel ng appraisal skill para tignan ang lakas ni Fel. At nagulat ito dahil napakalaki ng naidagdag na lakas kay Fel. At kalaunan, gusto ni Fel na mangaso dahil wala siyang magawa. Pero ayaw itong payagan ni Mukuda, dahil natatakot siya na baka atakihin siya ng mga halimaw, habang wala si Fel. Kaya binigyan siya ni Fel ng mahiwagang harang. At sinabihan ni Fel si Mukuda, na huwag mabahala. Dahil hindi masisira ang kanyang mahiwagang harang, kahit bogahan pa ito ng dragon. At katapos, agad namang umalis si Fel. At kalaunan, naglatag na si Mukuda ng kanyang hihigaan, para matulog na siya. At si Fel naman, ay nangangaso na. At nang nakakita siya ng rockbird, agad niya itong pinatay. At nang nakakita siya ng higanteng osa, ginamitan niya ito ng kidlat na mahika. At agad namang namatay ang higanteng osa. At ang mga orc naman ang sinunod ni Fel. Ginamitan niya ang mga ito ng mahikang buhawi para mamatay agad lahat. At biglang dumating ang general ng mga orc. At ikinasaya naman ito ni Fel, dahil minsan lang siya makakita ng general ng mga orc. At agad naman silang naglaban. Pero natalo agad ito ni Fel. At kalaunan, biglang dumating ang kakaibang halimaw. Ito ang halimaw na may pangalang Chimera. At agad naman itong pinatay ni Fel. At kinabukasan, nagulat si Mukuda ng pagkagising niya, dahil maraming patay na halimaw ang nakapalibot sa kanya. At napagdesisyonan ni Mukuda, na hindi na niya papakainin si Fel ng karni ng kalabaw. Dahil sabi ni Fel, na dati ay nahihirapan siyang talunin ang Chimera, pero kagabi isang tira niya lang ito.